Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, September 10, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update po sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe at pahita rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, no, ay wala tayong anumang bagyo or low pressure area na minomonitor po, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa rin tayo ligtas sa easterlies at mga localized thunderstorm na siya nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa sa may hapon at minsan inaabot pa yan sa gabi. So titignan din natin kung may banta ba ng panibagong bagyo na nakapalibot o nabuo, no, sa labas o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito muna tayo sa ating forecast weather conditions. Sa area ho ng Bicol Region, Rizal, sa Quezon, yung mga nakatira ho dyan, sa Aurora, Marinduque at Northern Samar ngayong araw po ng Miyerkules, patuloy pa rin tayo makakaranas ng maulap na kalangitan with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa easterlies or yung tinatawag natin na mainit na hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Huwag kayong mag-alala dahil bandang umaga medyo magiging okay ang ating panahon hanggang sa tanghali. Pero sa hapon, doon slightly magiging maulap ang kalangitan. At eto, paalala ko, posible pa rin magkaroon ng pagbabaha o landslide kung sakali pong magkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras, no? Dapat alam ho natin yan. Sa area ng Metro Manila, no, ilang bahagi ho ng Mindanao, the rest ng Visayas, ilang bahagi ng Calabarzon, ilang bahagi ng Mimaropa, patuloy pa rin makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil sa easterlies. Ang ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na hindi ko nabanggit ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan lalo na sa may bandang hapon at sa gabi naman may mga posibleng isolated rain showers or thunderstorm dahil po yan sa mga localized thunderstorm mga kababayan. So ngayon tignan natin mga ige, wala tayong nakikita na panibagong bagyo na mabubuo sa susunod na 24 to 48 hours. Pero take note, sa second week ng September ay na rin sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, no? Second week po ng September, posibleng may panibagong low pressure area na mabubuo. Pero yun ho ay nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. So sasabihin ko na rin na ang susunod na bagyo ay papangalanan pong bagyong Mirasol kapag nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, may mga nangungulit na naman, may mga nagtatanong kung ang susunod na bagyo daw ba ay malakas. Kasi yung ibang mga lugar ngayon, sobrang ang init daw ng panahon nila, nagre-reklamo na naman. Sinasabi, bakit daw walang ulan? Sana daw may pag-uulan. So, wag ho kayong manalangin ng ganyan dahil pagka inulanta naman tayo, baha na naman ang mangyayari dahil may problema pa tayo sa flood control. Hindi po maayos yan. So, dapat bago tayo bagyuhin ulit o makaranas po ng mga pag-ulan, maayos na yan. Sa ngayon, ang habagat po ay walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at meron tayong tinatawag na monsoon break, pasamantalang paghina ng habagat pero hindi yan magtatagal at babalik din po ng epekto ng habagat. So, kailan naman daw babalik ang epekto ng habagat? Once po na may panibagong bagyo or low pressure area, active low pressure area, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, unti-unti na naman mag-circulate or lalakas ang hangin, spiral clouds ito nga pong habagat, na siyang magdudulot na naman ng malawakang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Actually, ang easterlies, hindi naman talaga yan masyadong delikado dahil nga maalinsangan yung hangin na kanyang binibigay, lalo na sa umaga, sa tanghali, sa hapon ang atake niya. Kaya mapansin naman natin, sobrang mainit sa tanghali, bandang hapon, nagugulat kayo. Ang ganda-ganda ng panahon sa umaga, biglang uulan. Easterlies po ang tawag doon at sinasamahan din ng mga localized thunderstorm. Sa ngayon, kaibigan kabayan, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.